Sander. Sander. Kuya Bert, saan niyo po? Hey, Chan? Dito na. Ay, dito. Dito ka na. Di pantay, hilay niyo. Nasaan dark chocolate? Ha? Pataas yun dito, kuya. Hindi pantay. Ang dami kumain. Sa'yo na lang isang 10 billion. Meron ka na? Wala ka? Hindi pantay. Friendship.
Sino? Oh, what the? Si Sander lang ngayon. Ay, sorry. Kinukulong ko na ngayon dalawa para mo kasi isip. Ano yung pababae lalaki? Sa boy. Kinukulong ko lang. Hindi ko na po makabili. Hindi. Kaya na kumbaga nanganak ka na. Tapos, kumbaga yung mga sila yung buhay sa akin. Lumalayas sila. Dalawang po sa akin. Kasi nung nakikita ko sila sa hindi sila yung Good morning po, Pastor. Sabi ng tao, pero kasi natin sa
2 times 2. At 2 divided by 3. 2 divided by 6. Ayun siya. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya? Amen? Amen. Kayo po'y masaya, tayo po'y mawit. This is the day. This is the day. Receive. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Sama po, with Christ in my vessel. With Christ in my vessel, releasing. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until it takes me home. Sailing and sailing on. Sailing and sailing on. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until it takes me home. Proverbs chapter 25. Yan, nandiyan na po ba yung men? Men, basahin po ng voice po ang verse 1, basahin po ng verse, anong verse po ang verse 2 hanggang mabot po tayo sa last verse. Verse 1, ready, read. These are also Proverbs of Solomon, which the man of Hezekiah, king of Judah, copied out. It is the glory of God to conceal a king, but the honor of kings is to search out. The heavens for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the fire. Take away the wicked from before the king, and the throne shall be established in righteousness. Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men. For better it is that is said unto thee, Come up hither, than that thou shouldest be put over in the presence of kings, whom thine eyes see. Go not forth hastily to strike, lest thou know what will be in heaven, when thy neighbor hath put thee to shame. Debate thy cause with thy neighbor himself, and discover not a secret to another. Lest he that heareth it put thee to shame, and thine eyes turn not away. Who
word filthy spoken is like apples of gold in pitchers of silver. As a layering of gold and ornament of fine gold, so is the wise are poorer upon a million years. As the fall of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him, for he refresheth the soul of his masters. Whoso boasteth himself of a false gift is like Like house and wind without rain. By all for begging of spirit is persuaded, and the soft tongue breaketh the bone. Fall upon honey, it is so much as it Sufficient for thee, lest thou be filled therewith and find it. withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so hate thee. A man that beareth false witness against his neighbor is a maul, and a sword, and a sharp arrow. Confidence in a faithful man in the time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint. As he that taketh away a garment, no better, and as vinegar upon vinegar, So he has singeth his song. If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink. thou shalt heap coals of fire upon his head, and And the Lord shall reward thee. The Lord will drive it away waves, so that the king countenance of backbiting down. It is better to dwell in a corner house than in a Holy growing woman in your wife's house. The cold waters refresh the soul, so is good news from our country. A righteous man falling down before the wicked is a trouble from faith and a corrupt spirit. It is not good to eat much honey, so for men to search their own glory is not glory. Last verse ready, read. He that hath no root over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ayan, praise the Lord. Salamat po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Pray happy this morning, amen? Amen. Welcome po sa ating Sunday or Saturday devotion. It is already our last Saturday for the month of July. Di ba? Bilis, di ba? Praise the Lord. Next Saturday ay August na. Tama? Hindi na, no? Salamat sa Panginoon na tayo po'y buhay pa. Ephesians chapter 1, dito po tayo sa ating verse o chapter 4. Chapter 6, verse 13. Ephesians chapter 6, verse 13. Okay, basahin natin yan. Ephesians chapter 6, verse 13. Okay, ready, basa. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. To stand. This morning, ating lesson, the withstand of a soul winner. Saturday, ating devotion, the warfare, ang pakikibaka, ang isang soul winner. Okay. And ano po the withstand. That is what does it mean to withstand? Paano tayo patagal sa laban? Paano tayo makapanatili? Kaya God did not only call us to go on to war, pero dapat tayo ay magtagumpay. Diba? Dapat tayo ay magtagumpay sa ating pakikibaka. That's why, kaya nga kailangan natin mag-withstand. Okay? Pag ikay nakatayo, hanggang anong oras ka, kaya mo makatayo. Ano mo makakatagal. Okay? Mas na mag-withstand. Kami po ay high school, meron kami din mga CAP, sa Canada, diba? Kaya kami ay nakatayo doon sa gitnang oval, na mainit, tagal, mga nagpupulaps, mga natutumba. Yung mga babae, nandun din sila. So, yung mga nakaka-withstand, ibig sabihin yung mga may malalakas. Alam niyo sa ating pag-iibaka din bilang isang soul winner, kailangan natin mag-withstand. Dapat alam natin makakatagal tayo sa laban. Okay? Makakatagal tayo o kaya dapat tayo ay magtatagumpay sa laban na ibigay sa atin ng Diyos. Tayo muna manalangin, dakilang Diyos, salamat po. Panginoon Ama, sa inyo pong salita, namin pong binasa, pagpalain niyo po ngayong umaga, salamat po sa bawat di pong mga anak. Kasi pagparito po, Panginoon, kasama po, Panginoon, sa pag-aaral niyo pong salita.
And Lord God po, Panginoon, kami po ay makapunta sa mga kaanan, sa mga tao. Sila po, Panginoon, makausap sa inyong pong banal na salita, ng inyong pong ebanghelyo po, Panginoon. Iligtas kayo ng mga wala po sa inyo. Salamat po sa inyong biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At kayo mga kopo, maraming salamat sa bawat isa sa inyong pagtayo. Amen. Tandaan po natin, sabi ng Bible, wherefore, kaya nga, sabi ng Bible, take unto you the whole armor of God. Okay, dalhin natin yung buong baluti, buong armor, pananggalang, upang tayo ay makakatindig, upang tayo ay makakatagal, upang tayo ay magtatagumpay, sabi ng Bible, sa araw ng kasamaan. Okay, and having done all to stand. At pag natapos yan, tayo ay parang nakatindig, amen? Sa biyaya ng Panginoon, amen? Okay, I praise the Lord. We're already 4 years and a half by the grace of God. We are gearing toward 5 years. Okay, sa gawain po dito ng Panginoon sa tubig na raw. So, tandaan po natin, hindi lang tayo hanggang 5 years. We need to withstand, amen? Na dapat nandyan ka, nandyan tayo, nandito tayo, hanggang tayo kunin ng Panginoon o hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon na sa Kristo. Gaya ng pag-aralan natin last week, soul winning is warfare. Ano ibig sabihin ng warfare ulit? Pakikibaka. Pakikibaka, pakikikalabaw. Kaya ay may mga katunggaling mga baka. Pakikibaka, pakikidigma. Kaya tayo ay nasa digmaan. Okay? Tayo ay nasa digmaan, hindi tayo nasa palaruan. Kaya dapat tayo ay makidigma. Ang Diablo, ayaw niya na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa. Ayaw ng Diablo na tayo po ay makapag-share ng salita ng Diyos. Ayaw ng Diablo na tayo ay makapag-win ng kaluluwa. Kaya nga, sabi ng Bible ng ating binasa, we must not only war but also withstand. Okay? Ibig sabihin niya, meron tayong mga kaharap, tayo madi-discourage, tayo din minsan ay mapapahiya. But we need to withstand. Dapat tayo ay makapanatili, dapat tayo ay makatindig, dapat tayo po ay makapagpapatuloy. Kaya nga ang soul winner ay dapat matutunan niya kung paano siya tumindig ng matibay hanggang ang katagumpayan ay darating. Okay? Ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi buhay ng talunan, dapat buhay ng isang matagumpay na buhay. Amen? Amen? Okay? Kaya we need to withstand. Okay? Dapat makakatagal ka. Hindi yung tayo ay sausaw-suka lang, mahuli tayo. Andiyan ka, mamaya, pag nagsawa, wala. Pag wala sa mood, wala. We need to withstand. Ibig sabihin ng withstand, in spite of. Sa kabila ng hindi magandang panahon, sa kabila ng hindi magandang pakiramdam, sa kabila ng hindi magandang kalalagayan, tayo pa rin ay mag-withstand. Tayo pa rin ay nakatindig ng matibay at gagampanan natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? The withstand of a soul winner, number 1, makita po natin yan, sabi ng Bible muli sa verse 13, sa unang bahagi. Ready? Read. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Number 1, the call to withstand. Ang panawagan para tumindig. There is a call to withstand. Tayo po ay may panawagan para tumindig. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang mag-soul winning, kundi dapat makapanatili, makapagpatuloy. We need to withstand. You can fight in your own strength. We cannot fight. Hindi tayo pwedeng makipaglaban sa ating sariling kalakasan. Kaya sabi ng Bible yan, hindi niya sinabi, God did not tell us to make armor. Hindi niya sinabi na tayo gagawa ng armor natin. Kaya yung armor natin, yung mga weapon, yung ating pananggalang, our shield, for offense and defense. Hindi niya sinabi na kayo gumawa ng inyong armor. Kaya sabi ng Bible, take unto you the whole armor of God. Ano ibig sabihin? Given na yung armor, amen? Ang Diyos ang gumawa para sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin ay kunin natin yung armor na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? He said, take it. We need to take it. Our salvation, faith, truth, prayer. Nandiyan lahat yan. Di po ba? Sabi ng Bible yan. Ang sabi niya diyan sa verse 14, sabi niya, stand therefore having your loins girded about with
truth, and having the breastplate of righteousness. Verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, and above all, taking the shield of faith. Sabi ng Bible, says, makita po natin ang ating pong shield, ang ating armor, our faith, our salvation. Okay, ang katotohanan at ang panalangin, it's all provided. Kailangan lang natin gamitin. Tama? Nandyan na, ibinigay na sa atin ng Diyos. We just need to take it. Dalhin natin so that we can stand. Eh, maraming mga Kristiyano that they fall, na sila ay nababagsak, sila ay nawawalan ng gana, sila ay na-discourage, sila ay hindi nakakapagpatuloy because they do it by their own strength. Ginagawa nila sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling diskarte. Okay? Sabi ng Bible, take unto you. We need to take it. Gamitin natin. Given na, nandyan na ang ating armor, mga kapatid. Gamitin lang natin. Kaya nga, before we witness, put the whole armor of God. Bago tayo lalabas, dapat isuot muna natin yung armor ng Diyos. Dalhin natin at isuot natin. Sabi ng Bible, put the whole armor of God. We need to pray the Word of God. We need to pray. We need to read the Word of God. We need to walk right. Dapat tayo ay tumindig, lumakad ng tama. Ang soul winner na kung saan hindi is unarmed will fall. Ang isang soul winner na hindi dala yung armor, yan ay babagsak. Yan ay manghihinawa. Yan ay mawawala ng gana. Yan ay isang araw ay mananawa sa kanyang ginagawa. Okay, there's a call to withstand. Tayo tinawag ng Panginoon hindi lang mag-soul winning, kundi dapat withstand. Amen? Hindi ba? Tayo hindi dapat soul winner lang in a day, in a week, in a month. And then next month, wala na. We must be soul winner until the Lord comes, until the Lord returns. We need to withstand. Okay? Napaglabanan natin, mga kapatid, amen, ang anumang bagay na siyang nag-i-hinder sa atin. There's a call to withstand. Number 2, sabi ng Bible, basahin natin ulit mula verse 13, ready, read. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Number 2, the conflict in withstanding. The conflict. Mayroong conflict. Ano ibig sabihin ng conflict? Meron pong mga naggigit-gitang bato. Meron pong hindi po smooth sailing ang pagsusulwining. May mangyayaring conflict, kasabi ng Bible, in the evil day. May kasamaan. Kaya ang ating kakarapin ay mga taong masasama. Ang mga taong makasalanan. Ang mga taong walang Diyos. Ang mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Okay? Kaya nga there is conflict. There will be an evil day. Dapat expect natin ang resistance. Merong pag-resist, merong pagtanggi, merong pong pagmamak, o merong pang puputya sa iyo, merong pang aasar, merong pang di-discourage. Eh, pag tayo nag-share ng gospel, pagtatawanan ka, kantyawan ka, slow na ginagawa mo talaga yung tama. Pero kung nandiyan ka sa area, patagpo-takbo ka lang yan at nakwalakwat ka, ikot-ikot ka lang naman, walang conflict. Kasi bakit you just go the flow? Ibig sabihin niyan, dapat tayo'y sasalubong dun sa flow. Huwag tayong sasabay sa trend. Kundi dapat tayo ay tumindig sa katotohanan. Amen? We should not go and follow the trend, but we need to withstand with the truth from the Word of God. And sabi ko sa inyo nung last Saturday, ang isipan ng tao ay binulag ng diablo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, di ba? Okay, sa inyo, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this flesh has separated me of them which believe not. Since the life of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, which light of the day. Okay, sabi ng Bible, in whom the God, basa nyo yan, God, tama? The God of this world. Sino yung God of this world na yan? Sino yung God of this world na yan? Satan. Small letter G. Okay, small letter G. Maliit lang na letra. God. Okay, yung God natin ay capital letter G. Amen? Pag mag-ingat kayo, pag magsulat kayo ng God.
In whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not. Lest the glorious of the gospel of Christ should shine upon them. At hindi sila naliligtas, sila'y bulag. Sila'y bulag. Kaya sabihin nila, pare-press lang naman tayo kasi nga bulag. Sabihin nila, pale-pleho. Kaya dapat pakapakita natin yung kaibahan. Amen? Papakita natin yung kaibahan. Ano yung kaibahan? Tiyak natin na tayo pa'y namatay sa langit tayo pupunta. Amen? At pwede rin nilang matiyak. There's conflict. Kaya huwag tayong mabigla, kaya huwag tayong magteka, pag isang araw, pagsasarahan ka ng pinto. Naranasan mo na kayo pagsara ng pinto. Kung hindi pa, baka hindi ka pa kumakatok ng pinto. Yung pa naranasan kumatok ng pinto. Mga masilip-silip ka lang, ay walang tao. The evil day is part of soul winning. The evil day is part of soul winning, but God already prepared you for it. Inihanda na tayo ng Diyos doon. Kaya sabi niya, take unto you the whole armor of God. There is a call and there is conflict. Sa araw, maaaring ikaw ay anong tawag yan? Usigin din naman yan. Pagsalitaan ka marahil ng masama. Because there's conflict, there's an evil day. Bahagi yan ng ating pag-aakay ng kaluluwa. All we have to do is to withstand. Amen? We're not going to win a debate. We're going to win a soul. Amen? Win a soul. Kaya kung talagang alam natin na sarado pa sila, huwag mo nang pilitin. Hayaan mo na next time. May isang tao na pwedeng kakausap sa kanya. Forward ka ulit. Lipat ka sa iba. Lipat tayo sa iba. At meron pang nag-aantay na kailangan natin makausap ng kanyang mga salita, mga kapatid. Amen? So number 1, the call to withstand. God is calling us to withstand. Panindigan natin yung ating pananampalataya. Dapat makilala tayo. Lalo kay mga young people talaga. Dapat kayo makilala sa pananampalataya na meron na kayo. Habang kabataan pa kayo. The conflict. Merong pagtutunggali, merong pong salubungan, merong pag-uumbungan ng bato. Kaninang umaga, may conflict na nga sa iyo, parang tatamarin ka na. Parang maulan yata, parang masarap matulog pa. Diba? May conflict na agad sa iyo. Parang ayaw mo na. Actually, marami mga Kristiyano marami mga member ng CBBC Figaro Outreach. Actually, pwede naman sana silang sumama kayo. Pero mas nananaig yung conflict sa kanila. Pero we need to withstand. We need to withstand. Number 3, sabi ng Bible, balikan natin, Ephesians 4:13 muli. Basahin, wherefore, ready read. Unto you the whole armor of God, that ye may be able. Sabi ng Bible, that ye may be able. Ibig sabihin nyo, upang inyong makayanan. Upang kayo'y makatagal. Upang kayo'y makapagpatuloy. Upang kayo'y makapanatili. Ye may be able. Number 3, the capacity to withstand. The capacity to withstand. Yung tricycle may capacity. Dapat ikaw na Kristiyano ay may capacity ka para mag-withstand. Amen? Oo. Kaya anumang bigat, marahil ang ipatong sa iyo. Ang ibato sa iyo, kakayanin mo. Si Jimbert, di ba? Sino mga kabuhat kay Jimbert? Sige nga, ito ba? Jayden, mabubuhat mo si Jimbert? Hindi mo mabubuhan? Si Philip, kain-kain ni Philip. Kasi nag-wait siya si Philip. Subuhan mo nga Philip. Mabubuhat mo ba yan si Jimbert? Okay. Sabi ng Bible that ye may be able. Sa ating sarili, di natin kaya. Pero meron pong salita ng Diyos. Sabi ng Bible sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang Diyos ang nagpapalakas. Kaya nga siyang magbibigay sa atin ng kakayaan. Sa armor ng Diyos, you can stand and you can withstand. Amen? We can withstand. We can stand. With the armor of God, kaya nga pinapasuot niya yung kanyang armor sa atin. Okay? Kaya dapat isuot natin. Kasi hindi natin kakayanin sa ating sarili, hindi sa pamamagitan ng talento.
Kaya nga namin sabihin, hindi ko naman kaya, hindi ko kaya ginagawa, hindi ako marunong magsalita. Hindi naman kayo maging marunong magsalita. Ang kailangan natin katotohanan, amen? Not by talent, but by truth, amen? And not by arguments, but by the Spirit of God, amen? Hindi tayo magigipag-argumento. Hindi tayo ay tutugon sa leading ng banal na Espiritu. Hindi natin kailangan maging eloquente. Ano sabi ng eloquent? Ano sabi niyang eloquent? Ha? Ano ibig sabihin ng eloquent? Yung matataas sa pananalita. Lahat ng vocabulary ko ay alam niya. Para hindi natin kailangan maging matatas. Kaya sa pananalita para tayo maging epektibo, kailangan natin ma-equip. Ibig sabihin ng ma-equip, tayo po ay mabigyan ng kakayahan. Tayo po ay ma-enable. Sino nagbibigay ng kakayahan? Ang salita ng Diyos, amen? Ang Diyos, amen? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos ating pag-aakay ng kaluluwa. Dapat tayo po ay mga puspos ng batal na Espiritu. Ang puspos ng Espiritu, mananampalataya na mayroong track, gospel track, ay mas makapangyarihan kaysa isang walang ginagawa at kaysa sa isang eksperto na nananahimik. May mga taong expert, they are eloquent, pero sila ay nananahimik, walang ginagawa. Mas powerful pa yung soul winner na spirit-filled na may hawak na gospel track. Sapagat siya ay gagamitin ng Diyos, amen? Ay gagamitin ng Panginoon. There's capacity. Kaya nga, habang ikaw ay tumatagal, dapat ikaw ay mas lalong tumitindi, mas lalong dumadami ang kaalaman mo na salita ng Diyos. Magagamit mo sa pag-aaki ng kaluluwa, amen? Ikaw ay nag-i-improve, ikaw ay nag-i-increase. Sa iyong pag-i-involve, ikaw ay nag-i-involve, ay nag-i-improve. Okay? Ikaw ay nag-i-improve. Diba? Ikaw ay binibigyan ng wisdom ng Diyos. Nagkakaroon ka na ngayon ng discernment sa pagkikipag-usap sa anumang uri ng tao. Kaya kung batang kausap mo, hindi dapat. Huwag maging isip bata, kundi maging tulad ng bata, amen? Magkaiba yun, yung isip bata. Pero maging tulad ng maging gaya ng bata. Naabutin sila. Na talagang alam mo na ipapaliwanag mo, kumbaga lumalaki na yung kapasidad mo, hindi lang yung katawan, amen? Okay? Lumalawak ang iyong kaalaman. Sabi ng Bible, he that winneth souls is wise. Kaya dapat tumatalino ka, amen? Amen? Kaya dapat nag-aaral kayo talaga. Kaya dapat alam nyo na rin yung isasagot nyo sa mga taong nagtatanong sa inyo. Mga simpleng bagay. Diba? Ang ibig sabihin na yan, 316. Ay, punta kayo doon, tanong nyo kay Pastor. Hindi mo pa may paliwanag yung 316 hanggang ngayon. Okay? Kaya dapat napupuspos talaga kayo ng kaalaman. Napupuspos ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. Tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Dapat tayo hindi man tayo pupunta sa area. Kaya nga dapat huwag kang mahihiya kasi bakit ang binabahagi mo, mga kapatid, hindi na alam yan. Kung ikaw mismo hindi mo alam, ito talaga mahihiya ka. Diba? Kaya namang uring tao, namang estado ng tao, namang kalagayan ng tao, kaya ikaw ay hindi mahihiya. Hindi naman walang hiya. Kasi iba naman yung walang hiya sa hindi nahihiya, amen? Okay? Hindi ka mahihiya. Ano sabi ng Apostol Pablo, hindi ako nahihiya. I am not ashamed of the gospel of Christ. Okay? Sabi niya, I'm not ashamed. Pero din sabi niya, shameless. I am shameless. Okay? Hindi naman tayo walang hiya. Kung di dapat mo tayo mahiya. Eh, dapat lumalago ka. Hindi yung gaya ng dati pa rin. Tama? Kaya dapat na-expound mo na talaga yung salvation. Especially pag sabi ko nandito, nasishare nyo yung mga first time visitor dito. Hindi dapat na-expound nyo na rin talaga. Hindi yung, ano ba, masalanan ka? Ang dami ng Bible, hindi ka, impyerno ka.
Kung kailangan mo si Kristo, tanggapin mo ang Panginoon ngayon. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? O mag-pray tayo, Panginoon. O gusto mo baptize? O mamaya, pabaptize ka. Balik na. Tapos na. Wala pang 3 minutes. Hindi mo lang in-expound mula sa salita ng Diyos. Siyempre, yung outline lang nun, outline lang yun. Pero sa confrontation, siyempre, nandiyan na talagang tayo ay dadalian natin. Pero dapat maliwanag pa rin. Hindi magulo. Hindi yung hindi mo maunawaan kung ano yung pinagsasabi mo. Okay? Dapat naunawaan. Amen? Okay? Kaya kailangan mo ng wisdom mula sa Diyos. There's capacity to withstand. Siyempre, iba-iba yung capacity natin. Amen? Gaya ni Gilbert, siyempre, may kapasidad niya pag kumain. Ipantay mo naman dito kay Jaden. Tama? Amen? May ito si Jaden, isang kutsara, isang pala na. Kung si Jaden, mangkok pa lang. Ay si Jaden, bowl na talaga. Ganun din naman spiritual, iba-iba yung kapasitas. Pero hindi ibig sabihin niya na ikaw ay manatili lang na gano'n. Pwede kang lumago. Amen? Pwede kang lumago. Mag-design kang lumago. Amen? Na ikaw ay mag-i-increase yung kapasidad spiritually. Hindi yung laging, ganito naman lang talaga ako. Yung talagang kaya ko. Magtiwala kasi yung sarili, yan lang talaga kaya mo. Pero magtiwala kasi Diyos, amen? May mas magagawa pa tayo, mas dakilang bagay para sa Kanya. We need to withstand because there's a call to withstand, amen? We need to withstand because there's conflict, amen? In withstanding. Merong conflict. Oo. Merong conflict sa pag-withstand. Diba? Salamat na nandito tayo. Ibig sabihin yan, tayo nanindigan para sa mag-dominate, mga kapatid, amen? Yung pag-withstand natin para sa hindi yung conflict, amen? And lastly, number 4, sabi ng Bible, balikan natin ulit verse 13. Verse 13, ready, basa. Wherefore, the whole armor of God that He may be able to withstand in the evil day and having done all, stand. Sabi ng Bible, and having done all, stand. At pag nangayapos na ang lahat, sabi ng Bible, pinangyari na ng Diyos ang lahat sa buhay natin, amen? We still stand. Tayo pa rin ay nakatayo, amen? Having done all, sabi ng Bible, ibig sabihin tayo po ay may katagumpayan, amen? And number 4, the culmination of withstanding. The culmination. Sabi ng culmination, diba sa school, mayroon kayong mga activity, di ba? At meron tinatawag na culminating activities. Ibig sabihin, yung hulihan na yun. Okay? So, hulihan na ng inyong grading period. Merong culminating activity. Ngayon, sino kaya yung mga nag-shine? Sino kaya yung mga nagtagumpay? Sino kaya yung mga tatanghalin ng mga gantimpala? Kaya sabi ng Bible, and having done all, to stand. At pag nangyari ng lahat, kaya nandiyan ka pa rin sa biyaya ng Diyos, amen? Nakapagpatuloy, amen? And then you're still standing, amen? The goal is not just to start, but to finish and to be still standing, amen? Ang goal natin ay hindi na magsimula, excited magsimula, okay? Pero sa kaligitnaan, nawawala. Ang goal natin ay wag lang magsimula, kundi tayo ay matapos. At sa ating pagtatapos, ay ikaw ay pa rin nakatayo para sa Panginoon, amen? You're still standing. Okay? Marami mga nagsisiwala pagsisimula sa soul winning, pero sila'y nagpukwit, pag sila'y na-reject na, pag sila ay nasaktan na, pag sila ay napagod na, pag sila ay napahiya na, sila ay namura na, natigil na, tumitigil na. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay magpatuloy. Nais ng Diyos na tayo po ay tumindig, tayo ay maging tapat, tayo maging consistent.
hanggang tayo ay palaguin ng Diyos, hanggang tayo ay bigyan niya ng paglago. Until God make us an increase, He gives us an the increase. Okay? Hanggang ang Diyos hindi ka pinagbubunga, ay dapat huwag kang magtitigil. Amen? Amen? Okay? Bungang araw pa lang tumigil ka na Tama? Kabungang araw ako sa pagsusulwi. Ayoko na. Wala ka pa ng bunga Kung nagpapatuloy sa Panginoon, ayawan mo na. We need to keep knocking, we need to keep praying, and we need to keep inviting. Amen? Amen? Keep knocking, keep soul winning, keep praying, keep inviting. Nating pagsasawaan sapagkat there is culmination. Okay, isang araw, tayo naman po ay tatayo sa hukuman ni Kristo at tatanggapin. Mag-stand ka na dyan. Tigil ka. Okay? Isang araw tayo po ay tatayo sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Okay? In the judgment seat of Christ. O sa pagharap natin sa Kanya. Anong mukha ang ating iharap? Kung hindi tayo nakapagpatuloy, kung tayo tumigil, kung tayo nag-quit, tayo nang hinawa, o anong mukha ang ating iharap sa Kanya mga kapatid? Okay? Going to keep nothing. Paano ka makakapag-win? Nakaisa o dalawang person ka pa lang, ayaw mo na. Tigil ka na kaagad. Pasan mo na yung mga tao. Maghanap ka ng mga maakay mo sa kaluluwa, ng mga weaknesses mo, at maghanap ka ng mga prospect na maimbita mong bisita. Amen? Amen? Hindi lahat ng mga soul winning nyo, maakay nyo dito. Kung isa, dalawa lang na soul winning mo, anong prospect mo doon? What have you done? Yung sabi ng Bible, having done all, wala akong bisita. Ilan ba na souls mo? Isa. Isa lang. Paano magkaroon ng prospect sa isa? Kung tumanggi agad yun, di wala ka na agad. Tama? Nanawan mo? Isa lang yung sinol meaning natin, isa lang yung inibitahan natin. Paano tayo magkaroon ng prospect ng mga bisita? Ang sabi ng Bible, having done all, ginawa mo na ba lahat? Okay? Ginawa mo na ba lahat? In-exhaust mo na ba lahat ang pwede mong magawa para magkaroon ka ng prospect? Kaisa ka pa lang, nandun ka na sa tindahan. Isang litrong coke na lagad. Tama? Halo-halo ng hanap. Mikli na kagad ang hanap. Dapat ang hinahanap mo yung mga mawin mo sa kaluluwa at mga prospect maging bisita, mga kapatid. Amen? Amen? Okay? Because there is culmination. Having done all means you did your part. Ginawa mo yung bahagi mo. You preach, you pray, and you live right. And praise the Lord, God does the saving. Amen? Ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos. Okay? Ano ka magkaroon ng prospect? May isa ka pa lang naman. Diba? Pag minamitisan ako isa, nag-oo siya. May prospect na ako isa. Praise the Lord. Wala ka nang gagawin. Okay? Hanggat hindi mo siya naimbitahan dito, hindi ka maniniwala na talagang sasama. Ano yan? Kaya you need to do your part. You pray, you win, you share them the gospel, you invite, and then you fetch. Do it mo. Pag kahit nagsabi yan na siya isasama, hindi naman posyo hindi 100%. Hindi 100% naman niya sasama. Kung hindi mo pinuntahan, dahil pupuntahan mo, susunduin mo, alalahanan mo. Pag nagsundo ka, pupuntahan mo, alas 8 na. Siyempre, hindi pa nagising. Wala na. Plus 8 mo sinundo. Hindi pagising. Wala lang, pagkakang sabihin, hindi po. Hindi mo, gigising ng maaga yan. Kaya pupunta mo, dapat alas 7, nandun ka na, para kahit hindi pagising.
Pagising na lang po, aantayin ko po hanggang alas 8. O, di ba tayo naman? Isang oras. Kaya po talaga ako maaga. Kasi para mayroon kayong time mag-prepare. O, okay lang po, aantayin ko po kayo. Ligo na po kayo. Gusto nyo, paliguan ko kayo. O, diba? Because there is culmination. Sabi ng Bible, having done all, you did your part. And God will do His part. He will do the saving. He will do the illuminating. He will do the convicting. Okay? Paano yung convict ng Diyos? Hindi mo namin ibinahan. Amen? Hindi mo pinag-pray. You did not do your part. Dapat gawin natin yung ating part. Okay? That's how it means to withstand. Hindi tayo maglalaro sa area. Amen? Amen? Hindi maglalaro sa area. Hindi mag-aasaran. Hindi maglulukuhan-lukuhan dyan. Hindi makita kayo ng iba dyan. Mga yun, mga kukul, mga bata, mga bataan na yan. Sa ako ay mga yan. Ay, pang-baptist pa lang yan. Masturbo sila dito. Kaya naman pag ganoon. Hindi dapat kayo pakakitaan ng maayos pag-ugali dyan. Maging magalang kayo dyan sa area. Amen? Okay? Galalayan sa isa't isa. Baka magkasama pa ito si JT sa si Gilbert. Man, dapat iwalay mga yan. Ma, Jaden. Ano si Jaden, oh, di ba? Kahit maliit yan, talagang mali talaga yan. Amen? Oh, kita mo yan? At si David, nawin niya si Gulayat. Diba? Nawin niya si Gulayat. Tapos, pati yung tatay ni Gulayat, nawin niya din. Wala yan sa size. Amen? Ay pwedeng gamitin ng Panginoon. O, itong si Philip. Lalago ito. Biyaya ng Panginoon. Okay? Maganda, madaanan mo rin ito ng bukas ng umaga. Para makati ng, di ba? Sunday school. May ati pa ito, si Gabriel. May ati siya. Yung maganda, mapuntahan nyo din. Encourage nyo. Yung tatay nila, all out support naman sa kanila na talagang sa gawain sila eh. Okay? Tatay naman ang leader eh. O gusto nila, nasa gawain sila ng Panginoon. Gusto nila sila ay ma-involve. Gawain ng Panginoon. Kailangan lang talaga mayroong magpupush sa kanila. Okay? Para sila naman po ay maka-withstand. Okay? If you already withstand, then you need also to help your brothers and sisters to withstand. Influence them to withstand for the Lord. Pagpatuloy sa Panginoon. Against the evil day. You can withstand against the evil day. Okay? May kakayahan ka. Ikaw ay may kalakasan na rin. Di ba? Ikaw ay nagmamature na rin. Encourage ko sila. Encourage natin sila. Di sila man din ay mapagaya sa ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang isang soul winner, hindi lang po siya nasusukat kung gaano karaming desisyon ang kanyang nagawa o kanyang nakuha, kundi kung gaano siya tumindig sa bawat laban na kanyang tinatahak. Ang diablo ay gusto niyang ikay mapagod, ang gusto niya ikay mapahiya, ang gusto niya ikaw ay manahimik. Pero ang Diyos gusto niya na ikaw ay armored. Suot mo ang weapon na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat tayo po ay matapang, meron tayong banal na tapang, meron tayong godly courage and standing. Makita natin yan, mapatid, yung katotohanan, yung katwiran, yung kapayapaan, yung ebanghelyo ng kapayapaan, ang pananampalataya, ang kaligtasan, ang salita ng Diyos at ang panalangin. Yun ang kailangan natin para tayo mag-withstand. Amen? Amen. Okay? Kumpleto, resplikados ang binigay sa atin ng Diyos. All you have to do is to take it. You need to take it. You need to take it. Because we cannot withstand without taking that sa ating buhay, sa ating pag-akin ng kapwa.
Amen? Okay? Kaya ngayon tayo ay pupunta sa area. Okay? For our warfare and to withstand. Okay? Kaya salamat sa Panginoon na hindi ganong mainit. Amen? Kaya hindi ganong mainit. Kaya pwedeng makapag-ikot. Kaya balik sa area. Diyan ulit. Oho. Hanggang wala kayong maiimbitahan diyan sa Sentro 1. Sila ay maakay. Pabalikan yung may mga prospect po kayo diyan na kailangan nyo maimbitahan. Alright? At yun, ganun muna yung ating pong lugar ninyo na puntahan mga kapatid. Let's be excited for tomorrow's business. Amen. God's business. Amen. The last Sunday of the month of July. Amen. Okay. Meron tayong uling linggo bukas ng buwan at dapat pag-pray natin. Tayo po ay may mga bisita, may mga kaluluwang maliligtas at mga ligtas na ay susunod sa tubig bautismo. Amen. Okay. Kaya pag-pray po natin po yan. Alright. Sige po. Tayo po ay magsitayo. Tayo ay mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na inyong pong salita. Salamat po, Panginoon Lord. Sa aming sarili ay di po namin kaya po, Panginoon. Pero salamat po sa inyong pong mga salita na siyang tutulong sa amin. May po mga promeso sa amin po, Panginoon. Di mo kami pabayan, di mo kami iiwanan. Upang kami po ay makapanatili, upang kami po ay makatindig. Maging sa kabila at sa hamon po, Panginoon Lord, ng Diablo. At maging mga tao na wala pong takot po sa inyo. Kayo po ang siyang mag-adya po, Panginoon, sa amin. Bigay ng patuloy na courage po, Panginoon, na humarap sa laban ng buhay mananampalataya at buhay ng isang survivor. Kami makapag-akay ng kaluluwa po, Panginoon. Alayin niyo po, Panginoon, ang bawat survivor ngayong umaga. Alayin niyo po, Panginoon, maging mga patira na nakatune in via our live stream. Bless rin po, Panginoon, bawat area sa kanilang pag-surviving. Sa area South, area West, saka sa area North. Ayaw din po, Panginoon, sa area dito sa Tugigaraw. At sa mga tao namin po pupuntahan, kakausapin ninyo po mga salita. At yun po, Panginoon Lord, sa mga ipapalo up po, Panginoon. At sila ay kilusin niyo po, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga prospects na mabisita sa araw ng bukas. At po sa pag-ulang pagkakasalaman po namin kayo. Sabat natin, dalangin po namin iling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Right. Thank you tayo. Because pure. Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baka masama surang paganda ni nanay, no? Wala siya, no? Thank you po sa ating mga live viewers ngayong umaga. Okay. See you tomorrow.